Hello guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So ngayon, ayan, nag-repack tayo guys. Ayan, para dito sa ating tindahan dahil naubusan na kami ng 1/4 na asukal. Ayun, so hindi ako agad nakapag-repack kasi madami akong mga ginagawa. So na-busy talaga guys, kaya ngayon lang ako naka-repack ng 1/4 na asukal. So madami pa kaming mga repack na tag 3. Ayun, then yung tag 5 pesos doon sa tindahan. So, nagdagdag lang ako guys para hindi maubusan. So, para hindi rin ako repack ng repack. Ayan, paulit-ulit. So, lagi ko talagang dinadamihan. So, pwede pa akong mag-repack nitong 1/4. So, ayan, hapon na kasi. So, nag-repack tayo. Madami tayong nirepack. So, isi-share ko sa inyo guys itong ating nirepack. So, hindi ko na ito bibilangin kung ilan ang aking nagagawa at kung magkano ang aking tutubuin. So, nag-share lang ako sa inyo guys dahil ito guys yung experience ko dito sa aking tindahan. Lagi kong ginagawa para malaki ang aking kikitain. So, ito talaga. So, dito tayo guys sa ating bagoong. So, bumili ako kagabi ng 1 kilo. So, tag 10 pesos guys, bawat pack. Ayan, so ganito kadami ang aking tag 10 pesos. So, 2 kutsara ito guys. Then, ang puhunan nito is 120. So, nakagawa tayo ng 30. So, i-share ko na rin sa inyo kasi binilang ko ito guys. At hindi ko pa nailagay, hindi ko pa ito na, talaga natali. So, itatali ko ito para, isahan na lang sila. At pag may bumili, bubunutin na lang. So, ito guys, 3x10 ang ating ginamit. So, 120 ang ating puhunan. So, nakagawa tayo ng 30 pieces. So, ibig sabihin, 10 pesos ang ating bintahan. So, pumapatak guys ito ng 300 pesos kapag nabenta lahat. So, ang ating puhunan lang is 120. So, meron tayo guys, malaki ang ating tubo. Ayan. So, ganito guys ang aking ginagawa. So, nakaubos lang naman tayo dito ng plastic na 30 pieces. So, nasa 15 to 16 pesos ang isang pack. So, hindi ko na isasali guys yung plastic. So, ganito ang ginagawa ko para malaki ang aking kikitain. Naripack ko ng ganito. Tag 10 pesos ang aking bintahan. So, ayan, ilawan natin dahil madilim. Then, nagripak din ako ng munggo. So, ang aking naripak sa 1 kilo. So, hindi ko pa natingnan yung resibo kagabi. Kagabi ko pa ito binili. 1 kilo ng munggo. So, titingnan ko pa guys kung magkano ang per kilo ngayon dito sa munggo. So, bitahan ko nito is 15 pesos. So, ngayon guys, gawin ko na siya sigurong 18. So, madami kasi ang kanyang laman. So, 1/2 cup ito guys. Ayun. Kaya, titingnan ko, pag 80 plus pa yung puhunan, so 15 pang aking bentahan. Pero pag malapit na siyang 100 ang kanyang kilo, so gagawin ko na siyang 18 pesos. Ito guys. So 2.5 by 10 ang aking ginamit na plastic. Ayun. So binili ko ito guys sa Plaza Marcela kagabi. Yan, namili kasi kami. Then, meron tayo ditong tag 5 pesos na asukal. So, 2 kilo ang aking naripak. Then, 1 kilo naman ng tag 3. Tiningnan ko kasi doon sa lagayan. So, kaunti na guys yung ating tag 3. Bawas na talaga. Kaya, ayan, nagripak ako ng isa lang. 1 kilo lang. Dahil hindi naman malakas ito guys. Itong tag 5 pesos lang. Then, bawas na din yung ating tag 5 pesos na asukal. Kaya, nagripak ako. Plastic is 1.5 by 10. Dito sa ating tag 5 pesos. Ayan. Then, ang takal dito ay, ang ginamit ko is yung mga 1 teaspoon. Meron ding 1 tablespoon. So, ang sukat nito is 3 tablespoon and 1 teaspoon. At dito naman tayo sa ating tag 3, guys. So, 2 tablespoon ang aking gamit. So, ang plastic is 1 1/4 by 10. Ayun. So, ganyan guys yung aking tag 3. So, hindi na sana ako gagawa ng 3 dahil guys, medyo may pagka, guys, yung paggawa natin kasi maliit siya, pero meron ding maghahanap yung mga customer namin na nagtitipid din pang isang gamit lang nila talaga. Pero mas malakas talaga itong tag 5 pesos dito sa amin. So, napakalaki ng aking tutubuin dito. So, ang puhunan nito is nasa 60. Ayun, 59 point something. So, ipagpalagay na lang natin guys na 60 pesos yung per kilo. Ayan, then
ito guys, bibilangin natin itong ating tag 3 kasi dalawang kilo ito. So, ito na lang tag 3 yung ating bibilangin. Hindi ko kasi agad binilang kanina. So, urgent lang ito guys, itong ating pagbablog. Dahil sayang kasi na hindi ako makapag-share sa inyo. So, ito yung mga ginagawa ko sa aking tindahan. So, bibilangin muna natin itong tag 3 sa sukal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. So, 38 pieces lahat guys ang ating naripak dito sa ating 1 kilo na ang ating niripak na tag 3 na asukal. So, 38 times 3. So, ito guys, pumapatak na 114. Ayan, ang ating kikitain kapag nabenta ito lahat. So, ilas natin sa ating puhunan na 60 pesos. So, ito guys, ang ating net na tubo. So, tumubo tayo ng 54 pesos sa 1 kilo ng asukal. So, hindi natin isasama ang plastic dahil kaunti lang naman guys yung ating nagamit din. Mura lang ang plastic. Nasa 4 pesos lang yung kalahati. Dahil sa isang pack is nasa 8. Ayun. So, 7 lang pala. Ayan. So, ganito guys. Ito yung ating tutubuin sa 1 kilo. Then, yung ating 1/4 naman. So, ngayon, ang bitahan ko ay 23 pesos. So, ikakalkyo natin guys kung magkano ang ating tutubuin sa 1/4 na sukal. So, ang plastic na gamit ko is 3x10. Ayan, itong rubberized talaga lahat guys ang ginagamit ko dahil matagal itong masira. Ayan, hindi talaga nabubutas. Pero lang kapag nilalanggam, dahil hindi naman maiwasan talaga na meron silang mga ngipin. Kaya nabubutasan yung ating mga plastic, itong ating mga paninda. So, ayan. Dito tayo sa 1/4. So, ayan guys, ikakalkyo natin kung magkano ang ating tutubuin sa 1/4 na sukal. So, 4 times 23. Dahil 4 ang nagagawa dito sa 1/4 na sa 1 kilo. So, ayan guys, pumapatak na 92 pesos kapag nabenta lahat. Ito ang ating 1/4 na sukal na 1 kilo. So, ilas natin guys sa ating puhunan na 60 pesos. So, ayan, pumapatak guys na meron tayong net na tubo na 32 pesos sa 1/4. Yan, so medyo malaki-laki na din kaysa doon sa 1 kilo talaga at saka 1/2. Dahil kaunti lang guys yung ating tubo. So, sa amin guys, ang tubo ko sa 1 kilo, dahil napakabigat nito at kami ang namimili doon sa mall. Wala kasi kaming mga delivery dito, walang mga supplier, ahente. Yun, kaya kami talaga ang namimili at pinahakot pa namin guys lahat itong aming mga pinamili. So, magbabayad pa kami sa naghakot. Kaya, ang tubo ko sa 1 kilo ng asukal is 15 pesos. So, nasa 75 pesos na guys ang aking bentahan ng 1 kilo. Ayan. So, ngayon, nagrepack tayo. Dinamihan ko ng 1/4. So, siguro magdadagdag pa ako. Kasi may i-repack pa ako guys na chlorine. So, hindi ko pa siya may repack ngayon. Siguro bukas na. Meron pa naman akong mga natira na paninda doon. Yung chlorine na tinitinda namin. So, madami-dami pa naman. So, nagdagdag lang ako ng 1 kilo para hindi maubusan. So, gusto kong i-repack yun guys ngayon. Pero ngayon ay mga oras 5 o'clock na. Then, magpapahilot pa kami. Ayan. So, pupunta dito guys yung maghihilot. Ayan. 1 hour. So, ang bayad is 500. Ayan. So, ayan. Mga 6 o'clock siya pupunta dito. Kaya maliligo na kami. So, ilalagay ko ito sa aming mga lagayan para ma-display na doon. Then, ito namang ating rekado. So, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko lahat ng presyo. Ayan, para pag wala kami, yung aking anak ang magbabantay, hindi na mahirapan guys na sa bawat isa. So, kung magkano ang presyuhan. So, para hindi talaga malugi itong ating tindahan, dapat lagyan agad dahil hindi nila alam kung magkano talaga ang presyo ng bawat size. So, tayo lang nakakaalam kasi tayo ang namimili, tayo ang nakakaalam kung magkano ang kilo. Ayan, so hindi lahat guys, hindi lahat ng panahon na masasabi namin na ito yung price niya. Ayan, baka makalimutan nila. So, ayan, nilalagyan ko ito ng price. So, ngayon is 10 pesos itong medyo malalaki, then 5 pesos naman yung maliliit. May 9, 8, 7, 6. Ganun guys yung aking presyuhan.
So, bawat pack na binili ko, nag-add ako ng 100 pesos. Dalawang pack ito, guys. Tag 150 plus yung per pack. So, nag-add ako ng 100. So, nasa 200 pesos yung aking tubo dito sa sibuyas. Ayan, 200. So, then dito naman tayo sa ating binili na kamatis. So, 8 pesos lahat guys yung aking bintahan. So, merong malalaki dito, 9 pesos ang aking bintahan. Ayan, so may kamatis pa ko doon sa ref. So, hinog lahat yon. So, kagabi, yung binili ko is merong kulay na green para hindi masyadong hinog. So, 8 pesos guys yung aking bintahan. 100 per kilo. So, 60.20 ang puhunan. So, kapag bininta ko ito guys ng 8, so, 2, 4, 6, 8, 10, 11 siya guys. So, nasa 88 pesos. Then, may dalawa dito na medyo malalaki. 9 pesos ang aking presyohan. So, ito guys, yung dalawang malalaki. Ayan. Depende kasi talaga ito sa timbang. Kasi mabigat ang timbang dito sa kamatis. So, ayan. Meron lang tayong tutubuin dito naman nasa 30 pesos. Ayan, 30 pesos. So, okay na din yun guys. So, medyo malaki siya. Kasi itong ating kamatis, minsan kasi, pag walang mga bumibili, so, na ano lang, na bubulok, ayan, so, ilalagay ko ito sa ref, para matagal talaga siyang masira. Kasi pag nilagay natin ito sa ref, so, tatagal talaga ito guys, na mga 1 week, ayan, mahigit. So, yan ang na-experience ko sa aking ginagawa ng kamatis. So, hindi ko nilalagay ito kasama dito sa Ricardo na pagdi-display doon. So, nilalagay ko ito guys sa rep para matagal talaga itong masira. Ayan, so napakatagal masira kapag sa rep natin nilalagay. So, ayan lang. So, ito lang guys yung share ko sa inyo for today's video. Nag-share lang ako sa inyo sa aking laging ginagawa sa aking tindahan. So, dito ako guys kumikita ng malaki. At malakas din ito dito sa aming tindahan. Itong mga patingi-tingi. Ayan, so ito rin. Fast moving item ito guys dito sa amin. Itong kamatis pa sa mga Ricardo. Pati yung bawang. Meron akong biniling bawang, luya. So, ano guys, yung luya, kami lang talaga guys ang nagpresyo. So, tinatansya lang namin kung ano yung size na ibibigay namin kapag 5 pesos ang kanilang binibili, pwedeng 10 pesos, ayun. Pero madalas talaga dito sa amin, ang binibili is 5 pesos na luya. Ayan, then yung bawang naman namin is piso per piece. Then, dalawa naman kapag maliit talaga. Then, tatlo kapag dos, kapag medyo maliit talaga. Ayan, so, share ko na rin sa inyo. So, ayan lang guys. Ayan, kasi 5 o'clock na ng hapon. So, 6 o'clock kaming, guys, pupunta dito yung magmamassage. Kaya, so, dito ko na lang guys tatapusin itong aking video for today. So, sana ay nagustuhan nyo guys. So, ayan lang. Thanks for watching. God bless.